Ang Mexican businessman na si Raul Rocha Canto ay isa sa pinakamakapangyarihang personalidad na lumitaw sa mundo ng global pageantry nitong mga nakaraang taon. Sa pagpasok niya bilang presidente at co-owner ng Miss Universe Organization, nagbago hindi lamang ang direksyon ng organisasyon, kundi maging ang imahe at hinaharap ng pinakatanyag na beauty pageants sa buong mundo. Dulot ng mga kontrobersyang bumalot dito. The Philippine Showbiz List presents Sino si Raul Rocha? A business tycoon. Mula sa Monterrey, Nuevo Leon sa Mexico, si Rocha ay kilala bilang isang negosyanteng maaga namukadkad sa larangan ng pamamahala. Sa edad na 19, nakamit niya ang bachelor's degree sa business administration at mabilis na nakilala dahil sa kanyang kakayahan sa management and negotiation skills. Naging CEO siya ng CYMSA, isang kumpanyang gumagawa ng machinery parts at pinalawak niyang operasyon nito sa pambansa at pandaigdigang merkado. Pagsapit sa edad na 21, naitatag na ni Raul ang CYMSA bilang isang nangungunang kumpanya sa industrial na sektor ng Mexico. Pumasok din si Raul sa industriya ng restaurant at entertainment, kung saan nagpatupad siya ng mga makabagong estratehiya sa operasyon, pumakabuo ng isang conglomerate na binubuo ng 29 entertainment centers at restaurants. Nagbigay ito ng trabaho sa mahigit 4,000 na tao at pinalawak ang presensya nito sa 16 na estado ng Mexico, dahilan upang maging pinakamatatag na pribadong negosyo sa industriyang yon. Sa paglipas ng mga taon ay pinalawak ni Raul ang kanyang saklaw, pumasok din siya sa mga kaugnay na sektor tulad ng enerhiya, aviation, konstruksyon, marketing, retail technology, automotive, hospitality at event production. Nagtatag siya ng mga kumpanya sa larangan ng enerhiya. Itinatag din niya ang Century Aviation, isa nangungunang kumpanya sa private aviation. Kabilang din sa iba pang pag-aari ni Raul ang Expansion 2000, isang construction company, Punto X Punto Promociones, isang manufacturer na marketing at retail technology, Ticket App, isang kumpanya para sa ticket distribution at production ng malalaking events, at Ariston, isang kumpanyang automotive. Philanthropic endeavors. Bukod sa pagiging businessman, kilala din si Raul sa kanyang mga kawang-gawa. Itinatag niya ang isang non-profit organization na tinatawag na Niños, Mujeres y Ancianos Protegidos upang suportahan ang mga mahihilang sektor sa Mexico. Ang mga pandaigdigang tagumpay ni Raul ay nagbigay daan upang italaga siya bilang konsol ng Republic of Guatemala sa Mexico. Sa tungkuling ito, nagtatrabaho siya upang palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng Mexico at Guatemala at tumutulong sa mga mamamayang Guatemalan na naninirahan sa Mexico. The man behind the Miss Universe organization. Noong January 2024, pumasok si Raul sa pandaigdigang eksena ng pageantry. Nakuha niya ang kalahating pagmamayari ng Miss Universe organization sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Legacy Holdings Group, at kasabay nito ay itinalaga siya bilang presidente ng MUO. Kasama niya sa pagmamayari ang Thai company na JKN Global Group na ang pangunahing may-ari ay si Anjak Rujutotip, dating CEO ng Miss Universe. Sa pamumuno ni Raul, nagkaroon ng malalaking pagbabago sa direksyon at operasyon ng pageant. Raul versus Nawad Itzalagrisil. Hindi rin ligtas si Raul sa kontrobersya. Naling siya ng lokal na media sa Casino Royal Fire sa Monterrey noong 2011 na ikinamatay ng mahigit 50 katao. Ayon sa mga ulat, isa siya noon sa mga shareholders ng establishmento, bagamat wala namang legal na ebidensya na nagpapatunay ng direktang pananagutan niya. Samantala, bago pa man nakuha ni Raul ang kalahati ng MUO, baguhan pa siya sa industriya ng pageants. Kanyang unang pag-organisa ng Miss Universe sa kanyang sariling bansa na Mexico noong nakaraang taon ay lubos na krinitiko ng mga taga-Masid. At sa ginanap na 74th Miss Universe kamakailan, sumulpot ang serye ng kontrobersya na labis na umapekto sa imahe ng MUO at personal na reputasyon ni Raul. Unang nga riyan ang naging ilingan sa pagitan ni Raul at Nawal Isaragrisil. Nagsampa sinawat ng police complaint matapos na akusahan niya si Raul at ang MUO ng pagpupromote ng isang online casino na ipinagbabawal sa Thailand. Nasundan pa ito ng pangyayari sa sash ceremony kung saan ay pinagalitan ni Nawat si Fatima Bosch ng Mexico at pinatalsik ng security matapos subukan makialam sa programa na nagdulot ng pag-walkout ng ilang kandidata. Dahil dito nagpahayag si Raul na hindi katanggap-tanggap ang kilos ni Nawat at agad na inuutos na ang suspensyon ng ceremony. Nilimitahan ang kanyang papel sa opisyal na aktibidad sa welcoming ceremony at itinanggi ang paggamit ng salitang nom. Miss Universe 2025 controversies under Raul's leadership. Ang inaakalang pagtigil ng drama at intriga sa Miss Universe 2025 ay nagpatuloy at mas lalo pang lumala matapos ang pageant na siyang lalong naggiin kay Raul sa negatibong imahe ng kanyang pamamalakad. Lumabas ang paratang na may pre-selection ng semifinalist bago pa ang mismong kompetisyon. Ilang dating judges ang nagbitiw at nagsalita tungkol sa umano'y favoritism at clandestine jury system na nagdulot ng tanong sa transparency ng pageant. Tinawag na cooking show at rigged ng pageant enthusiasts at viewers ang resulta ng 74th Miss Universe. Kinwestiyon nila ang pagkapanalo ni Fatima Bosch ng Mexico.
Bukod pa rito, may mga kandidatang nag-post at pinestyon ang pamamalakad ng kasalukuyang namumuno ng Miss Universe Organization. Agad pagkatapos ng pageant, tinanggihan ni Miss Philippines Atisa Manalo ang titulong Miss Universe Asia dahil nais niyang mag-focus sa kanyang mga negosyo at sa kasalukuyang tungkulin bilang Miss Universe Philippines. 3 araw pagkatapos, nagbitiw naman bilang Miss Universe Africa and Oceania si Olivia Yasi ng Cote d'Ivoire. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na nais niyang manatiling tapat sa kanyang mga pagpapahalaga at tapusin ang lahat ng kaugnayan sa Miss Universe Organization. Naglabas din ng matinding kritisismo si Miss Estonia at Miss Vietnam sa isang live stream. Inakusahan nila ang Miss Universe Organization na fake sa kanilang advokasya para sa inclusivity at women empowerment. Dahil sa kawalan ng transparency at responsibilidad mula sa MUO, nagdesisyon ang Miss France Organization na i-drop ang kanilang lisensya para sa 2026 edition na nagpakita ng lumalalang epekto ng mga kontrobersya sa reputasyon ng pageant sa international na antas. Hindi nakaligtas sa mga puna si Raul na sumasagot naman sa social media at sa mga interviews para ipagtanggol ang kanyang pamamalakad sa MUO. Sa katunayan, pinag-uusapan ang live video niya na kalat na sa social media. Dito ay inihayag niya kung bakit hindi si Olivia ang nanalong Miss Universe 2025. Fourth runner-up lamang si Olivia at siya ang inaasahan ng marami na makapag-uwi ng corona. Ayon kay Raul, kaya hindi nanalo si Olivia sa kabila ng kahanga-hangang performance ay dahil sa kanyang weak passport. Mahirapan daw siya makapasok sa halos 175 na bansa dahil kakailanganin niyang kumuha ng mga visa. Habang kumakalat ang video online, maraming netizens ang bumatiko sa pahayag ni Raul, tinawag siyang racist at unfair. Si Ofelia Mezino ng Guadalupe ay tumindig para kay Olivia sa isang Instagram story. Sinabi niyang ipinapakita ng ginawa ni Raul ang kakulangan niya sa respeto sa mga kandidata tulad nila pati na rin sa lahat ng mga sumusuport sa Miss Universe brand. Sa kabila ng patuloy na batikos na natatanggap sa kanyang pamamahala sa Miss Universe, patuloy pa din ang pagdepensa ni Raul, lalo na sa pagkapanalo ni Fatima. Sa kanyang native language sa isang video online, iginiit ni Raul na inggit lamang ang mga kumikwestiyon sa resulta. Sinukat niya kanyang pamamalakad na ikumpara ang number of Instagram followers ng winners na sa ilalim ng kanyang pamamahala at sa winner ng previous management, particular si Miss Universe 2022 Arbonne Gabriel. Pagkatapos ay ibinida niya na makalipas lamang ang 1 linggo, pumalaw na raw ng 3 million ang followers ni Fatima sa Instagram. Binanggit din niya ang 2 pang former Miss Universe title holders na nagkaroon ng higit 1 million IG followers matapos niyang bilhin ang Miss Universe franchise mula kay Anja Krajutatip noong 2024. Ang video clip na ito ni Raul ay ipinost ng isang pageant vlog sa IG account nito. Nag-react din si Arbonne. Komento ng Filipino-American beauty queen, "I'm so tired of being measured by follower account." May ilang personalidad ang nagkomento at kinampihan si Arbonne. Raul Malt's sale of pageants take amid controversies. Sa dami ng batikos at kontrobersyang kinakaharap ng Miss Universe Organization, tila na puno na si Raul. Sa panayam ng Mexican journalist na si Adela Micha noong November 25, naglabas na sa loobin si Raul sa kinakaharap ng mga issue ng organisasyon. Nilinaw niya ang kanyang role sa MUO bilang owner ng 50% stake at presidente ng MUO. Dito tinalakay ni Raul ang aligasyon ng French-Lebanese composer na si Omar Harfouch, isa sa mga huradong nagbitiw bago ang event na ang pagkapanalo ni Fatima ay predetermined dahil sa negosyo umano ni Raul sa ama ni Miss Mexico, ngunit mariing itinanggi ni Raul ang paratang. Karamihan sa mga sinabi ni Raul sa kanyang panayam ay tungkol sa kanyang pagdadismaya kay Omar na hindi niya binanggit sa pangalan. Anya, tawagin na lamang daw si Omar bilang psycho pianist upang hindi na siya mabigyan ng dagdag na publicity dahil yun umano ang gusto ng musikero. Ipinaliwanag din niya dinala lamang niya si Omar sa jury panel dahil may nirekomenda sa kanya ang isang kaibigan na si Omar ay may konsepto para sa isang peace concert. Sa nasabing interview, tinalakay din ni Raul ang mga aligasyon ng pandaraya sa panalo ng Mexican beauty queen na si Fatima Bosch. Sa tanong kung humingi ba ng pabor sa kanya ang ama ni Fatima na sa dati nilang ugnayan sa negosyo, ayon kay Raul, noong January 2023 ang kanyang kumpanya na Soluciones Gasiferas del Sur ay nakakuha ng kontrata na nagkakahalaga ng 750 million pesos mula sa Mexican oil company na Pemex, kung saan si Bernardo Bosch Hernandez, ama ni Fatima, ay matagal ng empleyado. Ipinaliwanag ni Raul ng kontrata ay may visa lamang sa loob ng 11 na buwan at nag-expire noong December 2023. Idinagdag niya na nakilala niya ang pamilya ni Fatima sa Miss Universe Mexico pageant lamang noong Setyembre, 2 buwan bago ang coronation night. Sinabi rin ni Raul na naghahanap siya ng tao mapagkakatiwalaan upang ipasa kanyang tungkulin bilang 50% shareholder ng Miss Universe. Idinagdag niya na ang sitwasyon ay parang isang relay race na nagtatanong kung kanino niya dapat ipapasa ang baton. Dagdag pa niya, sobra na kanyang pagkainis at pagod sa lahat ng usapan at kritisismo at hindi niya nais makisali sa ganitong klase ng intriga. Pinaliwanag din ni Raul na maraming tao ang gusto magbigay ng opinyon sa kung paano niya pinamumunuan ng MUO, kung bakit siya nag-hire o nagtanggal ng empleyado, at kung paano niya ginagawa ang mga desisyon na nagdudulot sa kanya ng karagdagang pressure at stress sa pamamahala ng pageant. Ano ang masasabi mo sa video na ito?
mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!